Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer, dancer of Mr. Pure Energy, Gary V. Welcome to RAS TV. Alright guys, so right now, i-review ko yung dance practice ng SB19 doon sa kanta nilang Damn. Anong pakiramdam? So, ayan, honestly, nirequest to ng mga ibang subscribers no, na nag-comment dun sa review ko about dun sa music video. So, ito na nga, no, tignan natin yung ginawa ni J. Joseph, no, na isang magaling na choreographer. No. Siya talaga yung official no, choreographer ng SB19. So, meron lang akong mga terms, no? I-explain ko lang kasi syempre doon sa mga nanonood, no, na hindi dancers. Ang bilang kasi ng dancers is laging 1 to 8. So, pag may mga steps na ginagawa, 1 to 8 yan, tapos babalik ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagka maraming steps in 1, 8, nag-N1, N2, N3, N4. So, ganun yung bilang. Usually, sa mga intro, laging pag binilang mo 4/8, tapos yung first verse, 4/8 yan, usually pre-chorus, 4/8, tapos minsan merong extra na 1/8 or 4 counts, tapos magko-chorus. So, yung chorus usually 4/8 din. Para lang maintindihan nyo yung bilang ng dancers. Tapos yung formation, blocking nga tawag namin dun. Okay? So, para lang clear. So, yan na nga, no? Yung first intro, no? Naka-pause lang yung mga dancers. Nakataas yung kamay nila, no? Right hand up. Naka-close fist. Pag titingnan nyo, top shot kasi yan eh. Kaya kita nyo yung SB19. Pero pag nasa stage yan, takip ang SB19. Parang pyramid sila, yung blocking nila na-compress. So, parang kill 1, 8, and 4 counts yun eh. Bago sila gumalaw. Bago nila hinawakan yung kamay na gano'n, diba? Tapos gumanon. Alright? Tapos, nung ni-reveal nila yung SB19, bumaba na sila. Diba? Lumuhod sila sa floor. May kita mo si Josh, gumagalaw na siya. Pa side to side, parang ninja. Tapos nagtago siya sa likod ni Pablo, biglang tumalon dun sa side. Okay, tapos yun na yung part niya. Doon na yung start ng rap niya. So, more or less yung dance style naman nila dito, ganun pa rin, hip-hop, no? Hip-hop style. Yun na, no? Preparation na yun kasi si Ken yung next na kakanta. So, nung umexit si Josh, umexit din yung tatlong SB19. So, si Ken lang yung natira, plus dancer. So, yung mga steps dito, more on, ano naman, medyo crump style na. Powerful na. Tapos, nag-counterclockwise. Nag-switch yung dancers, pumasok si Stel. Alright? Pag-switch nung tatlo, makikita mo sa side, di ba, nakababa sila. Naka-freeze. Tapos, meron dancer si Stel sa likod. Tapos, pag mapapansin mo, yung dance style, medyo nagbago. Ano siya, parang modern ethnic or parang yung tribal dance. Pagka tribal dance kasi, di ba, usually deeply rooted yan sa mga spiritual, mga rituals, yung mga beliefs, no, traditions, or minsan pag may mga gera. So, parang ganun yung ritual na sayaw. So, yun yung style nila, pero syempre modern, no? More on kamay. Kumbaga, theatrical yung dating. Tapos, biglang maya-maya, pumasok si Justin sa likod, bumaba si Stel, di ba? Ganun pa rin, theatrical na parang tribal. Nagko-cross yung dancers. Yan na, pumasok na silang lahat, pumunta sa gitna. Ito na yung first chorus. Ito yung pina-dance challenge nila. So, dun sa chorus part, di ba, yung bakit ba nagkaganto? Ano siya eh, lyrical. Yung choreography ni J. Joseph. Kumbaga, sinusundan niya yung sinasabi ng lyrics. Iba-iba kasi ang pag-choreograph sa isang song. Eh. Minsan, nagde-depend sa lyrics. Minsan naman sa beat. Minsan sa rhythm. So, kung ano yung mga naririnig mong instrumental music, sinasabayan din yun. So, iba-iba. Pero tong chorus, more on parang lyrical na touch ng crump and hip-hop. Tapos, may mga hand gestures, no? Mga big movements na parang tribal. Tapos yung part na may ganun, no, tapos gumanon. Meron silang sinasabi na may ibig sabihin yun. Honestly, hindi ko rin masyadong alam kung ano yung ibig sabihin. So,
kung sino makakapagsabi ko ano yung meaning nun, kung good ba yun or bad. Pero kasi pinutol naman ata nila eh. So, in-slash na gano'n eh. Napanood ko lang sa TikTok video na parang para sa mga bashers daw yun. So, kindly comment down below kung ano talaga yung meaning. So, yung last lyrics ng chorus, sabi diba, walang humpay na paggusto. Yun yung step. Tinakpan ni Stel, si Pablo, nagpe-prepare siya, naka one line sa likod, with the dancers. So, pag ganun niya, biglang lumuhod si Stel. Makikita mo doon, bumaba yung dancer, natatapakan ni Pablo. Tapos may nakatayo sa likod na dalawang dancer. Maok siya sa shoulder ng dancer para makasampa siya sa likod. Para makapwesto siya, nakaganon. Siyempre, kukunin mo yung balance mo eh. So, nung established na yan, lumuhod no, pa-exit si Stel para hindi niya mataharangan yung moment ni Pablo. Yung merong ginanon si Pablo, may isang dancer na tumakbo, di ba? Ang tawag doon, reverse dolphin dive. Kasi yung the usual na dolphin dive, yung ganun lang. Pero to, pag ganun, pa-reverse. So, ang galing nun. Tapos, eksakto yung dancers, yung humiga. Pag titignan nyo, eksakto yung blockings nila. Sobrang pantay na pantay. No? Talagang well-rehearsed lahat. Tapos, forward si Pablo, lumapit yung dancer sa kanya, naka-compress, no? Ang ganda ng choreography ni J. Joseph dyan. Solid yung mga steps. Very synchronized, no? Tapos, going to Justin. Pagpasok ni Justin, balik sa tribal dance style. More on kamay ulit. And then, ganun din ka Stel. Pasok si Stel. Same dance styles, no? Merong extra 1/8 kasi before mag-chorus, eh. So, yun na yung pumasok sila. Tapos, kung makikita niya, meron silang step na ganun. Chig, 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 chig. Diba? Tawag doon, creep walk. It's a hip-hop dance step. So, medyo iba lang ng konti yung choreography. Pagdating dun sa chorus, ito, yeah! Di ba sumigaw sila? Kumbaga, paangat. Paangat ng paangat yung energy. Tapos, repeat yung chorus. And then, biglang merong gulat factor na huminto sila. Si Pablo lang yung gumawa ng step. Basically, si J. Joseph kasi talagang sanay sa competition. No? Nagko-compete kasi sila before. And nag-champion din yung grupo nila. No? So, kaya yung choreography is talagang pag tinignan mo, pang-compete talaga. Pati yung mga blockings, yung mga dance styles, yung synchronization, diba? Yung power, yung energy, and everything. Tapos, pumunta sa gilid yung dancers. Ito na yung dance break ng Mahalima. Tapos, meron dong step, no? Hinawakan sa paa. Tapos, umikot. Actually, merong trick dun eh. Yung iba, pagkaya, walang bitaw. Hawakan mo to. Tapos, ilulusot niya talaga. Depende kasi yun kung mataas ka tumalon. Merong trick. Pagdating dito, bibitaw ka, tapos hawa ka ulit. So, yun yung pinaka-trick doon. Para pag tinignan visually, kala mo, ginawa ng buo. Tapos, may mga footworks ulit. Under sa creep walk pa rin yung mga steps na yan. So yun, tapos nag-compress ulit, no? Yung mga dancers, habang ginagawa nila yung creep walk, tapos meron parang tapilok step. And then, yan, balik kay Justin. So, yung choreography, tribal na modern. Pero this time, kasama na silang lahat. Hanggang sa Estel. So, more on mga big movements, no, ng kamay. Tapos, papunta sa chorus. Yung last chorus, iba na yung choreography. Mas powerful na. Kasi pa-ending na yan eh. Pataas na yung energy. And makita mo, iba-iba yung directions nila, di ba? Merong nakaharap dito. And yung steps talagang solid na malalaki. Tapos yun, dumating yung dum. Anong pakiramdam? So talagang lakas nun. Oh. Kikilabutan ka, lalo pag live nilang ginawa yan. Lakas talaga niyan. Tapos, sigaw ulit nung bandang ending hanggang sa end pose. Binaliktad naman nila yung kamay. So basically, napakaganda ng choreography. Iba-ibang dance styles ang nakita nyo. Which is bagay doon sa tugtog, sa dam. No, kasi medieval fantasy nga yung concept niyan. Tapos ang SB19 kasi, para doon sa mga hindi nakakaalam, bago sila maging SB19, no, sina Stel, si Josh, si Ken,
mga nagko-compete talaga yan, no? May mga grupo sila and nagcha-champion sila. So talagang kung sayaw ang pag-uusapan, pwede rin talagang mag-compete yung 5 na yan, ng Mahalima, as a dancer. So ganun sila kagaling. And pagdating naman sa vocals, talagang solid yung vocals nila, no? Like yung live sa All Out Sunday. Ang galing nila doon, no? Talagang solid yung boses, yung choreography, ginawa nila lahat. Talagang pang world class. So, again, congratulations, no, sa SB19, sa dancers, yung W3 or we, paano ba i-pronounce yan? I heard nagpa-audition ng 1Z, no? So, most probably, mga official dancers na yan. So, I don't know lang kung may mga na-retain dun sa scouts dati and yung iba bago na. So, parang matagal na silang magkakagrupo. Ganun yung dating. Napakalinis ng sayaw, yung projection, yung energy, powerful na steps, precise lahat. And syempre kay J. Joseph, napaka-consistent. Laging magaling. May nag-request no doon sa TikTok ko na gawin ko yung DC, yung chorus. Medyo catchy yung chorus nila eh, di ba? Bakit pa nagkaganto ang daming tukso? Yan. Gagawin ko yan. Chorus, kaya pa yan, no? Pero pagdating dun sa middle part, yung dance breaks, no, hindi na kaya. May damage na yung tuhod ko. Madadamage tayo dyan. Lalo na yung bumaba, nakaganon. Pag nagbe-bend kasi yung tuhod ko na nag-squat, masakit yun dito. So, pag ginawa ko yung sayaw na yan, baka maging damage challenge, hindi na dance challenge. Alright? Okay guys, so please subscribe, like, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.